Sa ano mo kay Sweet Mary. Oo. Yung paglabas-labas nila ng alas 9 ng gabi, uuwi ng Ano daw ginagawa doon sa motor? tinutulak. Para Hindi marinig. Ay, pambira. Di namin alam yan. Ako di ko alam yan. Ako rin di ko alam, alam niya alam. So para makalabas, tinutulak yung Tinutulak motor. ang motor doon sa labas. Paparinig natin. Ito po, di namin alam to lahat, di namin alam. Ngayon po kasi nangyari, nalaman na dito. Kaya may mga nagsusumbong na ito yung nangyari. Narinig kaya? Yung si Manong po, ito po kasi yung bantay ko na dryer eh. Ito Narinig talaga, Narinig. 24 oras po itong nagbabantay panggabi. Sandali lang Manong, tatanungin ko lang sa'yo. Madalas mo bang makita umuwi ng gabi yung dalawa? Ano? Halika dito. Anong buwan? Anong buwan? Ito, sa loob ng mga buwan ng mga Marso, April, ganun. Marso, Abril. Abril. Ang kadalasan yan, sila lumalabas. Ano linalabas yung motor? Hinihila mo na lang, inaakal palabas. Oo. Bago dito na sila nagpapandar, labas na. Eh, hindi na gaanong naririnig doon. Oh, tapos anong oras sila umuwi? Yung hating gabi na, pag umuwi mga yun. Patay. Minsan maaga umuwi sila, mga alas 11. Maga yun, Oo. alas 11. Pasado, alas 11, minsan alas 12. Iniwanan na dyan ang motor. Saan iniiwan? Sa... Ito, sa Gilid. gilid ng kubo. Pero wala silang kaalam-alam dyan, ano, na nakakatakas, ano? Wala siguro alam. Uwi sila, wala rin alam dyan. Minsan, nakita ko. Masyadong narinig doon, kasi siyempre, Oo. kara eh. Siyempre, di naman iti-check sa CCTV, no? Wala naman silang alam, wala makita nila. Alam din ni Jerry yung katagalan din yan, gagawa yan ng anomalya dyan na hindi walang kalamlam si Kram. Kaya na nga, yan, lumabas na. Yung mga bata niya. Sabi niya, no? Kahit sila pala nakakaramdam na Gagawa ng anomalya. kumbaga sa Hindi mo nakikita nila. tinapos. Hindi, bitinin muna natin sila. Kaya pala nung minsan, nung paglabas kong maaga, andun yung motor sa labas ng gate. Ako rin napapansin ko, ba't kaya ako nasa motor to? Kasi pag maaga ako nagigising, ba't ako nasa labas yung mga motor nila, Luis? Iniiwan pala. Di ko naman inano yun, di ko naman siniyasat yung bagay na yun. Tingnan mo kung, di ba, siguro kaya talagang naging daan ito ni God. Kasi kung napansin to, ano na mangyayari sa kanila? tama. Di ba? May nadisgrasya na. Sarap ng tulog niyo yan, may kakatok. Oo, yung anak niyo, nadisgrasya. Wala. Di ba? Tama yun. Oo. Wala kayong kaalam-alam. Oo. Tamang ano na rin talaga. Kung ganyan lang din ayaw na Alam nila niyo ba, ano. 2 months, wala silang kaalam-alam bago mahuli si Luis. Okay, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po. Sa anumang kapamakan, sa anumang pakaidako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video na inyo pong napanood, sa unahan po ng ating video na ito, tayo po ay magbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction po tungkol nga po dito sa nabuking na ginagawa daw po nila Dave at Luis kapag gabi. Okay? So diyan po diyan po mga kapatid, mga kaibigan ay mga katekra, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay? So diyan po sinasabi po ni Tek Poren, ang kapatid po ni Tekram, na kapag gabi pala ay mayroon pong kababalaghan na ginagawa po ng dalawa. Okay? So ito ay ginagawa. Itong ginagawa na ito na sinasabi po nila rito mga kababayan ay talaga naman pong gawain po ng isang anak na swail. Ito'y gawain po ng isang anak na swail. Okay, so maging sa ating mga anak, maski punuin po natin ng punuin po sila ng paalala, punuin man natin sila ng mga magagandang anong tawag po diyan, magagandang pangaral. Okay? Maski anong pangaral ay mayroon talaga tayong mga anak na talagang swail. So dito po ang lumalabas po na malakas ang loob po ng dalawang ito na gumawa po ng kanila pong
na gumawa ng hindi maganda o gumawa ng mga bagay na ayaw po ng kanila pong tumatay yung ama na si Tekram, nang dahil po sa mga sulsul po sa paligid. Bakit po natin sinasabi mga sulsul, mga katekram? Kasi nga po ay itong mga batang ito ay ginagawa itong mga ito ay noong kamakailan lamang nung bago po sila umalis sa poder ni Tekram. Okay? So ibig sabihin ito na yung panahon na nandyan na po yung mga umaaligid na mga wakwak. Ito yung panahon na sinasabi sa mga nagdaan pong mga content po nila Tekram ay sinasabi ay ito siguro yung simula na talaga naman pong sobra-sobra po yung ibinibigay ng mga tao na sa paligid po nila na ayaw naman pong gawin o ayaw ibigay po naman ni Tekram kasi alam po niya na kapag ibinigay po niya lahat ng kanila pong hinihiling o mga luho na kanila pong ng luho sa isang anak ay maaaring ito ay ikapapahamak ng mga batang ito. Yun po yung fear. Yun po yung kinakatakutan po ni Tekram na mangyari. Kaya hindi po niya sila binusog o hindi po niya sila binigyan ng labis na mga material na bagay gaya po ng pera kung saan ito ay naibibigay ng mga sulsol na walang ibang inisip itong mga sulsol na ito na manira ng relasyon po ng namumuong mga relasyon po ng kagaya po ng relasyon mag-ama ng dalawang batang ito na kinupkup po ni Tekram. So hindi po nila iniisip na yung ayaw ibigay po sa kanila ay maaaring ikapapahamak po nila. Okay? So, dito nagsimula yung kwento or yung mga claim ni Dave na sila po ay nasasaktan kasi doon sa paggawa po nila ng taliwas doon sa gusto po ng kanila pong tatay. Hindi po ba? Okay, so pag sinabing ganito, kapag sinabing ayaw at ginagawa po nila at pag sila po ay napapagalitan, dito nila po nagsisintimiento at sinasabing dahil lang daw po sila ay mga ampon, hindi po ba? Ay, naku po itong mga taong nasa likod ni Dave, mag-isip-isip naman po kayo. Intindihin naman po ninyo yung nararamdaman po ng tao na inyo pong ngayon inaapak-apakan ang kanya pong pagkatao. So sana po ay hindi mangyari po sa inyo yan sa mga sa inyo pong mga pamilya. Okay? So at ito naman po itong si Dave, dapat mag-isip-isip ka din. Okay, sana sa katalinuhan mo, alam ko sa pananalita mo ay sinasabi mong matalino ka. So dapat alam mo, maobserbahan mo kung anong uri ng mga tao ang nagdidikta sa iyo o nakaka-impluwensya sa iyo. Okay? So maaaring nakukuha mo sa kanila yung mga bagay na gusto mong kunin na hindi na ibibigay po ni Tekram, pero ay mag-isip-isip ka muna. Pag-isipan mong maigi kung sino po ang nagbigay ng totoong pagmamahal, pag-aruga, at talagang kung sino yung taong nagkikir sa iyo. Ngayon, itong mga tao na ito sumulpot pa lamang. Okay? Dahil sa intention sigurong pabagsakin. At alam na alam mo po yan, sinasabi po ni Tekpo rin, na alam mo, nakaharap ka pa nga minsan, ay nasabihan ka na nga, itong mga taong ito na nasa likod mo ngayon ay talaga naman walang intention po yan. Ang layunin po mga yan ay pabagsakin po ang iyong tatay. Bakit sila pa ang iyo pong sinamahan? Yan po So dito dito tayo ngayon ay masasabi natin na itong ginagawa po nila pala upang mabigyan ng justification yung kanila pong ginagawa at kung anong mga paninira na ngayon ang inilalabas po ni Dave at ng kanya pong kampo laban po kay Tekram.
So sana lamang ay mabago pa. Maski hindi ka na po bumalik pa sa piling po ng iyong ng mga taong umaruga sa iyo na nagbigay sa iyo ng pagmamahal, maski hindi ka na makabalik siguro, pero mag-isip-isip ka, ha? At upang ikaw ay sa hinaharap ay kayong dalawa ni Luis ay magiging matagumpay pa rin. Okay? Habang kayo ay nagsasalita laban po sa inyong Tatay Ram, ay mas lalo po kayong malulubog. Ha? Lalo po kayong lulubog. At lalong malalaman po ng publiko, lalong malalaman po yung iyong mga nagmamahal na mga supporters ang inyo pong kamalian. Kasi kung salita kayo ng salita laban po kay Tatay Ram po ninyo, ay lalo kayong madidiin sa kumunoy at lalo kayong lulubog. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kaibigan, mga TechRam. Sana po ay suportahan din po nyo ang munting channel nito sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. See you on my next upload.